Good morning everyone, or magandang umaga na naman sa inyong lahat. So, pasyal na naman tayo sa aking bonsai garden. At ito ang isa sa mga share ko sa inyo, itong aking kusnana na malapit ko na mahuman o matapos na sa pagdipulit. So ngayon, habang umiikot itong camera ko dito, nandito lang ako sa upuan, nakaupo, kasi nagpatanod ko yung akong manok na si Rama. So after this, yung binibidyohan ng aking camera, yun ang kukunin ko, tapos yun ang share ko sa inyo. Na lang itong camera ko kay mamasyal pa sa garden ko. So yun, ang dami ng mga damo. So yan, katulad yan. So nandun lang ako sa dito lang ako sa likod nakaupo. Ito, remote na camera. So dito lang ako habang umiikot yung camera ko, kasi kay itong si Rama variety na manok na ito is kailangan ko itong ipatanod, kaya every now and then kailangan ko siyang hawakan, haplusin, para pag malaki na matanod siya sa akin. So ito yun, hopefully just makita sa camera. Ito bang ito, nok? Camera na. Yan. Ay, iskaponok kay. So ngayon, tapos na tayo sa viewing ng aking paboritong isa sa paborito ko na chicken, which is si Rama. And it is a bantam chicken. So kung sino mang gusto sa inyo na makakuha og liwat ani, punta lang kayo dito sa aming lugar, dito sa aming bahay. Location namin sa tabi na lang ng kalsada, tapos may gate, tapos may puno ng niyog. Diyan ang bahay namin. So ngayon, ibalik ko na dito sa cage, tapos magsimula na akong makuha yung binibidyohan ko kanina na bonsai materials para ipakita sa inyo. Balik na tayo dito, no? So ito yung isa-share ko sa inyo. Kasi kinuha ko na lang doon kasi makita nyo is na dahil sa sobrang nipis ng pat, nitakilid siya. So hindi na bantayan ko. So ang gawin ko dito is kita niya, ganyan ang forma niya. Itayo ko na siya ng kaunti para maging magandang tignan. So ang gawin ko dito, lagyan ko na ng bato siguro dito. Tukaga na lagbato. Tapos is yan. So nangahiwi na ning. So, at saka tanggalan ko na lang lahat ng dahon. So, i-maintain ko na lang ito kasi anyway, matanda naman itong punuan niya kahit maliit, pero matanda na siya. So, tapos ang na-mention ko na dati na hindi na ako magagawa ng malaking bonsai kasi nahirapan ako sa pagbuhat. Is masakit na yung tuhod ko, matanda na tayo. So, hanggang ganito na lang kalaki. Sa akin lang, gawa ko ng bonsai from seedlings or from cuttings. So minsan or hindi na ako nakukuha ng shortcut bonsai. So wala man tayo bato dire. Hanap ako ng bato. Tayo ko muna ito bako ko alot or pormag usok. Dagan malamigas. Malasa. Natumba man good. Good. So, I think maganda na yan. Forma na yan. Tapos same pa rin. May mga katulad nito. Hindi makita dyan, pero dito
kunin ko na yung camera para makita nyo kung saan yung ano, para na may mga idea din yung iba na katulad ko na beginners kung anong gagawin. Kasi may mga isi-share ako sa inyo na natutunan ko rin din sa aking kaibigan na master of bonsai making, na siya nagtuturo sa akin yung tawag yun, yung pagbahig dito sa mga sanga. Tapos may mga sanga nga hindi na kailangan tanggalin para hindi sagabal. So kunin ko yung camera kalapit. Dito tayo. So ito, katulad nito ang sanga na ito, tanggalin yan kasi nandito naman yung isa. So makasagabal. Tapos hanap pa tayo ng ito. So kita nyo yan. So ito ang sanga na ito, pabayan ito kasi this is out. Then may isa na naman dito. Then ito, nasa gitna siya. So kailangan tanggalin yan. Tapos ito na naman, yung sa loob. Yan. So kailangan tanggalin yan. So may mga ito, katulad nito. Yan. Yung tinuro ko. Yan. Ito. Kailangan tanggalin yan. So itong mga sanga sabi ko is tatanggalan ko ng mga dahon kasi kailangan kong ipaliko-liko para magandang tingnan na yung sayaw-sayaw ba. Balik na tayo sa stand. So dito yung front ko. So ito kailangan i-bend ito para makikita ito na area. So ngayon magsimula na ako magtanggal ng dahon. So ang nakagandahan nitong materials na ito kasi hindi ka na maggupit katulad ng paikos nana, nagugupitan mo isa-isa. Ito, ihaplos mo lang, matanggal na kagad. So ito na, natapos ko na tanggalan ng dahon, tapos na iayos ko na yung ano niya, yung forma niya na hindi na siya nakahiga. Then dito sa ilalim may gamot na lumabas, hindi ko na tinanggal, pabayaan ko lang ito para hindi ma-disturb yung pagtutubo niya. So i-rewire ko ito balik sa susunod na naman nga tumutubo naman itong mga dahon. Sa ko na siya i-rewire balik. So ang gusto ko nito is maging mahaba pa siya tapos matangkad ng kaunti. Kasi itong Ficus microcarpa is hindi masyadong grabing lumiliit yung dahon compared to tugas bato. So ito lang masashare ko sa inyo. So anong ginagawa ko dito sa aking bonsai garden araw-araw together with my chicken. Sa my hobby at saka nais kong ma-share sa inyo sa mga katulad ko rin ng mga beginners na sa paghihilig ng bonsai. So again, thank you very much for watching. God bless you all. Bye-bye.